buhay sa ating Diyos. Let's invite the Holy Spirit in our midst today. Holy Spirit, we invite you in this place. We honor you, God. We give you, Lord, the highest praise. Ang panalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng illumination, O Diyos, sa iyong salita. Ano mang aming maririnig ngayon, Panginoon, ngayong gabi, O Diyos. Ang panalangin namin, Lord God, ay aming maunawaan, Panginoon. Huwag mo kami hayaan, Panginoong Diyos, na nakaupo kami, Panginoon, hindi po namin naintindihan. Huwag mo kami hayaan, Lord God, na nakikinig kami pero hindi po namin natatanggap. Ang panalangin namin, Panginoon, ngayong gabi, ano man, Lord, at gaano man kaikli ang maririnig namin at mauunawaan. Ang panalangin namin, O Diyos, tumagos ka sa puso namin, Panginoon. Mangusap ka, O Diyos. Hindi namin kailangan ng maraming salita, Panginoon. Ang kailangan lang namin, O Diyos, ay ang pangungusap mo sa aming buhay. And so today, Lord God, we ask for your Holy Spirit to move in our midst. Kumilos ka. Hindi namin kayang magbago ng buhay. Hindi namin kayang magbago ng isipan, Panginoon. At ang panalangin namin, O Diyos, anumang aming maririnig, Panginoon, baguhin mo kami sa pamamagitan nito, O Diyos. Baguhin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Ama. At ang panalangin namin, Lord, anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. We rebuke, Lord, all works of the devil, God, in Jesus' name. Tinatapakan po namin lahat ng gawa ng diablo. And today, Lord God, dinideclare na po namin ang katagumpayan, Panginoon. We know, God, we are more than conqueror, Panginoon. Kami po ay tagumpay na. Kami po ay tagumpay na ngayon pa lang, O Diyos. Maraming pong salamat. Banal na Espiritu Santo, hover in this place. Patuloy kang umikot sa lugar na to. Iniimbitahan ka namin. Ngayon pa lang iniimbitahan ka namin na kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, let's all say amen and amen. Let's go around and say, good evening! Sabihin mga sa katabi mo, magandang gabi. Magandang gabi po. Good evening po. Good evening. You may now be seated. Thank you, Lord. Hallelujah. And happy birthday, Pastora Tina! Sabihin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Yeah, thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And so tonight, simulan na po natin, we are on our series entitled Timeless. And we're talking about the timeless truths in the Bible. May napakarami pong mga truths sa Biblia na mula noon hanggang ngayon ay buhay at nagbabago po ng mga kaluluwa. And so today, ang focus po natin ngayon is Romans 8:28. Yan. Let's read nga what's in Romans 8:28. Sabay-sabay nga po nating basahin. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay, one more. Basahin pa natin ulit sabay-sabay. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Thank you, Lord. Amen. You know, this verse, it brings comfort. It brings direction. And it brings hope to Christians every day. Yang verse pong yan po ay most quoted at madalas pong ginagamit. Nakakita natin sa mga figurines, nakakita natin sa mga walls, madalas natin nakakita yan sa libro, sa notebook, yan. Ginagawa po nilang pang design. But it is also, sadly, one of the most misquoted and misunderstood verses in the Bible. Pero ngayong gabi, ang gawin po natin ngayon is, hindi lang natin siya kakabisaduhin, but tonight we will unfold yung malalim na kahulugan po ng verse ng Romans 8:28. Yung tipong maintindihan po natin at mas mag-grasp po natin yung malaki at matibay na bato na pwede niya pong ilagay sa ating puso na magiging assurance at peace po natin sa mundo na punong-puno po ng uncertainties. Amen? Pero bago po natin yan pag-aralan, himay-himayin nga po natin at aralin yung bawat praises po nito. Are you ready? Say amen. Amen. Okay, now,
And we know. Sabihin nyo nga, and we know God causes. Amen? So, sinimulan po ni Pablo doon sa salitang, and we know. Ang sabi po ni Pablo, kalam ko to eh. Alam ni Pablo. At alam po ng mga Kristiyano sa Roma, alam nila, and we know. At alam din po natin. Alam natin na lahat po ng bagay ay gagamitin po ng Diyos para po sa ikabubuti natin. Do you agree? Amen? Lahat ng bagay ay gagamitin ng Panginoon para po sa ating kabutihan. Paano natin nalaman? And we know. Yun ang ibig sabihin. Siyempre, nalaman po natin na lahat ng bagay ay gagamitin ng Panginoon dahil yun po ang tinuturo niya sa kanyang salita. Sabihin niyo, salita. Amen? At nung itinuro po sa atin ng salita, may kaakibat po yung tulong ng banal na Espiritu Santo. Naunawaan natin ang salita because of the Holy Spirit. Amen. Say amen. Because if you will read the previous verses po nito, pag binasa mo yung 26-27 and 25-27, doon ko po nakita, binanggit po ni Pablo yung importansya ng banal na Espiritu Santo. Amen? That the Holy Spirit now is our helper. Amen? Ang banal na Espiritu Santo ang ating tagatulong na hindi po tayong mag-isa na nakikibaka sa mundo. Hindi po tayo mag-isa na nakikibaka kay Satanas at sa anumang laban po natin sa ating buhay. Amen? Say amen. Amen? Say amen. Andoon ang gawa ng banal na Espiritu Santo. That's why we know. Look at me. That's why we know. Ang banal na Espiritu Santo ang tumulong para malaman natin kung ano ang kalalagayan natin kay Kristo at kung ano yung tinuturo po ng Biblia. Look at me. Say amen. So lahat po ay nagsisimula sa knowing. Lahat po ay nagsisimula sa pagkilala. Lahat po ay nagsisimula sa pagkaalam. Sabi mo, alam. Lahat po ay nagsisimula saan? Sa kung ano ang pagkakilala po natin sa Diyos. Kasi sabi nga natin, di ba? Iba yung alam mo dahil na-inform ka, na-feed ka ng information, pero iba din naman yung kilala mo dahil nakilala mo bunga ng pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Iba yung, ay sabi ni Pastora, mahal daw tayo ni Lord. Iba yun. Kasi sinabi ko, that's why sabi mo, alam mo, sabi ni Pastora. Pero iba yung ikaw mismo nagsabi at ikaw mismo nakaranas. Ang alam ko, and I know, alam ko, mahal ako ni Lord. Hindi yun information na i-feed sa akin. Yan po ay natanggap natin because meron tayong relasyon sa Diyos at naranasan natin yun ng personal. Do you agree? You say amen. Kaya kung alam po natin, alam natin, may plano si Lord, alam natin, mabuti yung plano niya. At alam natin na ang plano ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na kasiya-siya. Amen. Then, we will have assurance. Sabihin nyo, assurance. Kasi bakit? Kung ano yung sinimulan ng Panginoon sa buhay natin, kung ano yung mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa buhay natin, tatapusin niya. Do you agree? Say amen. At walang anumang pangyayari sa buhay natin ang makahahad lang doon sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Say amen. And we know. And nalalaman natin. Kaya lang, although nalalaman natin, although we know, minsan may mga parte pa rin po ng buhay natin na ang hirap po nating maunawaan. May plano ba talaga si Lord sa buhay ko? Amen? May plano ba talaga? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Minsan, ang hirap pong tanggapin. Bakit ganito yung nangyayari? At minsan, nakakalimutan po natin. Kaya si Pablo, sinimulan niya po yung Romans 8:28. Sinimulan niya para ipaalala. And we know, ipaalala sa atin kung
kung ano ang alam natin at kung ano ang pagkakakilala natin sa Panginoon. So si Pablo, technically, ang ginawa niya, and we know, yun ang unang note niya, ibig niyang sabihin, binabalik tayo saan? Doon sa pundasyon ng ating pananampalataya. Are you following? Say amen. Nakakasunod po kayo? Ayan. Sabi doon ni Pablo, and we know that God causes, amen? God causes all things to work together for good. Sa ibang salin, ang Diyos ang gumagawa. Sa ibang salin, God works. Hindi ko talaga alam saan galing yung hangin. Ito. Meron din dito eh. Amen? God works all together for good. God causes. Look at that. Tingnan niyo po God causes. God works. Diyos ang gumagawa. Ibig pong sabihin, sa buhay po natin, yung buhay natin per se, wala siyang sariling mekanismo. Wala siyang sariling sistema. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay at lahat po ng pangyayari sa buhay, hindi sila gumagawa ng sarili lang po nila. God causes. Meron pong nagpapahintulot. You agree? Say amen. May gumagawa para maisakatuparan, amen, yung mga bagay sa ating buhay. Because kung tayo lang po, we cannot work it. Kung tayo lang, wala tayong kapangyarihan gawin yan. Kaya lahat ng bagay sa buhay po natin, hindi po swerte at hindi po luck. Amen? Nagtataka tayo. May mga nangyari sa buhay natin noon na mga pangit. Pwedeng financial problems noon. Broken relationships. Pwedeng church conflicts, kung ano-ano pa. Sickness. Pero pag binalikan po natin ngayon, papaanong yung naranasan natin ngayon ay ngayon nakikita natin yung mabuting dulot nun. Amen? Kaya ang Diyos natin, amen, He causes everything to happen in our lives. You agree? And this gives us, salamat po, and this gives us confidence in the sovereignty of God. Ano ang kumpiyansa natin? Listen to me. Ang kumpiyansa natin, ang lahat ng bagay sa buhay natin, wala po sa ating kamay. Say amen. Nasaan? Ang lahat ng bagay sa buhay po natin ay nasa sovereign hand of God. Nasa kamay ng ating sovereign Lord. Ephesians 1:11, sabi doon, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at ayon sa kalooban niya. Ibig sabihin, walang nangyayari sa buhay natin nang walang control si God. You agree? Siya ang may hawak ng lahat. Mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa malalaking pangyayari sa buhay po natin. Ibig sabihin, walang aksidente sa buhay natin. Ay, nagkataon lang, walang ganyan. Kasi ang Diyos may plano. Kasi ang Diyos may layunin. At ang ginagawa ng Panginoon, ginagamit niyang lahat ng bagay, mapamabuti man, mapamahirap man, para matupad yung kalooban niya. Para matupad ang alin? Plano niya. Amen? Say amen. Kaya sa madaling sabi po, tatanungin mo pa rin yung, anong alam ko? O ano dapat yung alam ko tungkol sa Panginoon? Kasi may direksyon ang buhay natin dahil may Diyos na nakakaalam ng lahat at may Diyos na nagpaplano po para sa atin. Say amen. Ano yung una? And we know God causes. Yung sumunod na praise. Number 2, let's all read. All things work together for good. Diyan ka? Say amen. Alam niyo po, yan po ay isang malinaw na ebidensya na ang Diyos po natin ay all-powerful. That is an evidence that our God is sovereign and He is perfectly good. Amen?
Nung sinabi ni Pablo to, sabi niya, all things work together for good. Masanin niyo po yung all. Sabihin niyo all. Ibig sabihin, hindi lang yung good things, pero kasama din yung bad things. Hindi lang blessing, pero kasama din yung suffering. Say amen. Kaya kahit yung sakit, kahit yung luha po natin, at kahit yung mga pagsubok po natin, hindi po yan sayang sa Panginoon eh. Pagdating sa Diyos, walang sayang. Kasi ang ginagawa ni Lord, pagsasama-samahin ko yan, and then I will work all this together for good. Say amen. Ang Diyos na makapangyarihan, pag pinagsama-sama yung mabuti at masasamang bagay na nangyari sa buhay natin, kaya niyang gamitin yan kahit yung pinakamahirap na sitwasyon natin. At ang Diyos po natin na mabuti, titiyakin na ang kahihinatnan na lahat ng ito ay para sa ating good. Sabihin niyo good. Say amen. Kaya ang suffering po, whether good or bad yung suffering, okay? Ang ending po niyan, maintindihan natin. Patunay po yan na hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang suffering natin, whether good or bad po yan po ay patunay. Amen? Na patuloy ang Diyos natin, that our God is doing something in our life. Say amen. Amen? Ang Diyos natin patuloy na may ginagawa sa ating buhay. Kaya pag sinabing all things, as in all, sa totoo lang, pag sinabi mong all, yung good things, sigurado ko gagamitin ng Panginoon yan eh. Yung prosperity ko gagamitin ng Diyos. Yung blessing, yung maayos na pamilya, yung maraming kaibigan, di ba? Yung continuous favor and protection. Gagamitin ni Lord John. At gagamitin ng Panginoon para increase niya yung joy natin at matuto tayong magpasalamat. Amen? Ang tanong dito, paano niya gagamitin yung masasamang bagay na nangyayari sa buhay natin? Kasi yung good things, okay sa atin yun eh. Pero paano yung bad things? Kasi si Lord, hindi lang yung mabubuting natanggap natin ng ginagamit niya, pero pati yung masasama, pinahihintulutan ng Diyos at itinatakda ng Diyos na maranasan natin. Say amen. Kaya ibig sabihin, all things, lahat ng bagay, lahat, mabubuti, masasama, mga pagsubok, kahirapan, aksidente, disappointments, conflicts, downfall, failure, death, sickness. Amen? As in, lahat. Kaya ang gagawin ni Lord, pagsasama-samahin niya yun. Iko-combine niya and He will work all these things together. Amen? Paano natin masasabi ng mga bagay na to? Pag pinaghalo-halo na ni Lord, maayos ang kalalabasan. Pag pinagsama-saba ba ni Lord lahat yan, okay ba kalalabasan yan? Dahil makapangyarihan na ang Diyos natin. Yung masama at yung maganda, God will use it. Actually, God can overrule it. And God can turn it for good. Kaya klaro po ang Romans 8:28 na hindi po nangako ang ating Diyos na kapag naging Kristiyano na tayo, kapag tayo anak ng Diyos, wala nang suffering. Ama, klaro po yung Romans 8:28. Hindi po nangako ang Panginoon na puro mabubuting bagay lang ang pwede nating i-expect. Amen? Sa amen. Hindi po ipinangako ng Diyos yan. Hindi pinangako ni Lord, hindi ka tatablan ng sakit. Hindi pinangako ng Panginoon, hindi ka darat na ng sakuna. Hindi pinangako ng Diyos yan. Amen? Pero ang ipinangako ng Panginoon, look at me. Anumang sakit ang dumapo sa'yo, gaano man kalalayan, gaano man yan katindi, anumang pagsubok ang dumating sa'yo, gaano man yan kalaki o kaliit, God will turn everything for good. Say amen. God will turn everything for good. Next slide. For your good. Amen? Next slide. God will turn everything for good.
Say amen. Say amen. Now, una, God, and we know God causes all things, number 2, balikan mo nga yung number 2, all things work together for good. Tingnan natin yung word na, number 3, ito, for good. Hiniwalay ko po. Now, ang gusto po nating masagot, ano ba yung mabuti? Amen? Kasi sabi ni Lord, all things work together for good eh. Amen? Kasi kahit gaano natin i-sugarcoat o kahit gaano po natin pagandahin, there is nothing good about sickness. You agree? There's nothing good about violence. There's nothing good about death. Tama? Say amen. Until Jesus returns and conquers Satan once and for all. Ang kasalanan po, patuloy po nalalason po yan ng kaluluwa. At patuloy po nakakaladkad po yan, okay, ng mga tao papunta po sa impyerno. Matatapos lang po ang kasalanan, ang gawa ng diablo kapag bumalik na po si Kristo. Kaya ang timeless truth po ng Romans 8:28, it reminds us that, next slide, although sin and Satan are powerful, God is more powerful. Kahit gaano pa lasunin niya Satanas ang puso natin, kahit gaano pa niya sirain ang mga buhay natin, kahit ano pang gawin niya para wasakin tayo, kahit ano pang tangkain ni Satanas. Si Satanas, di ba? The thief comes to steal, to kill and destroy. Yun ang ginagawa ni Satanas eh. At minsan na nagtangka si Satanas, sirain tayo, nakawan tayo, at wasakin tayo. Amen? Nagtagumpay ba si Satanas? Hindi. Kasi lahat ng bagay na ginawa ni Satanas, anong ginawa ni Lord? He turned it for good. Tama? Because our God is more powerful. God is able to redeem. And God is able to restore everything for our good and for His glory. Kaya kahit ano pa yung sinira ng diablo, kahit ano pa yung ninakaw ng diablo, kahit ano pa yung pinatay ng diablo sa buhay natin, God is more powerful. God can and will use all things for good. Kaya malinaw na hindi ibig sabihin, mabubuting bagay lang ang mararanasan natin sa buhay, pati yung masasamang bagay. We will both experience good and bad things. Habang nabubuhay tayo, parehas nating mararanasan yan. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, parehas nating mararanasan yan. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, parehas mararanasan natin yan, yung good and yung bad. Say amen. Do you agree? Habang naghihintay tayo sa Panginoon, andyan yan. Because we don't know what's good for us. Pagkaisipin mo, ano ba yung mabuti para sa akin? Amen? Hindi natin alam what's good for us. What's good for us? Hindi natin alam. Say amen. Kaya yung definition ng good, all things work together for good, ay nakalimita pa rin doon sa sinasabi ng Panginoon according to His purpose. Amen? Kagaya ng bata. Pag ang bata, nilagay mo lang sa aircon at hindi mo na pinalabas, lalaki po yan po yung lalanta-lanta. Minsan, hindi po masama, palabasin natin sila para makakuha ng mikrobyo, para ma-immune, para ma-expose. Do you agree? Say amen. Kaya minsan, mabuti rin minsan. Amen? Say amen. Amen? Mabuti rin minsan. Amen? Say amen. Kaya ang gagawin ng Panginoon, yung good na gusto nating malaman para sa buhay natin, ang sabi ng Diyos, ang gagawin ko para sa iyo ay kung ano yung makakatupad ng mabuting layunin ko sa buhay mo. Yun ang good. Yan ang definition ng good para sa Panginoon. Lahat ng papunta doon sa mabuting layunin ng Panginoon, goods yun sa Diyos. Kaya walang ibang sukatan eh. How will I know what's good for me? Ang sukatan ang Diyos pa rin eh.
Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung anong mabuti para sa akin. Siya pa rin ang magsasabi kung anong mabuti para sa akin. Madalas tayo nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, ba't mo naman pinagkait sa amin ang maginhawang buhay? Bakit, Lord, pinagkaitan mo kami? Kami mag-asawa na magkaroon ng anak. Bakit, Lord, ipinagkait mo naman na ganito yung nararanasan namin sa araw-araw? Bakit wala kaming kagalingan sa sakit? Amen? Minsan nagre-reklamo tayo sa Panginoon. Alam natin what's good for us, pero hindi binibigay ng Panginoon. We ask those questions kasi akala natin, alam natin kung anong mabuti para sa atin. But for all we know, hindi natin alam talaga kung anong mabuti. Maaring mabuti yung bagay na yon. Pero sa Panginoon, sa pagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos, amen, sa karunungan niya, alam niya kung alin ang hindi at kung anong mabuti para sa atin. Say amen. Ano yung mabuti? Romans 8:28. Ang mabuti is ito. Ang sinasabi ni Lord na mabuti is itong verse na to. Let's all read. To be conformed to the image of His Son. Yan ang mabuti. Ang mabuti ay kung ano ang magpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Ang mabuti ay kung anong makakatapya sa mga natitira pang kasalanan sa puso natin. Ang mabuti ay kung ano makakapagturo sa atin na mas lalong magtiwala kay Kristo. Iyon ang mabuti. Amen? Yung maskam ka, yung manakawan ka, yung conflict sa marriage, yung malugi yung negosyo, yung mawalan ka ng mahal sa buhay, yung magsara ang church, yung mamatay si pastor, that's not good. Diba? That's bad. Amen? Pero kung dahil doon sa mga sinabi ko, mas nakilala mo si Lord. Pero kung dahil doon sa lahat ng mga sinabi ko, natapyasan ng kasalanan yung puso mo, pero kung dahil doon, natuto kang magtiwala sa Panginoon, mabuti yun. Say amen. God turns bad things for good. Ano ginagawa ng Diyos? Kagaya ni Joseph, matapos siyang ibenta, matapos siyang gawing alipin, matapos siyang paratangan ng kasalanang hindi naman niya ginawa, matapos siyang magdusa sa kulungan, anong ginawa ni Lord? Itinanghal siya, tama? At ginamit siyang instrumento para mas marami ang maligtas. Kasama niya yung household niya. Ano sabi ng Genesis 50:20? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Amen? And we know, God causes all things work together, number 3, for good. Number 4. Ito wag natin kaligtaan kasi binanggit din eh. To those who love and are called. Para kanino? Para daw dun sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Para daw dun sa mga taong tinawag niya. At para daw dun sa mga taong pinili niya. Say amen. Ito hindi natin naintindihan eh. Amen? Kasi yung all things work together for good. Okay? Para yan sa mga tinawag. Para yan sa mga nagmamahal sa Panginoon. Although gusto din ng mga non-Christian yan, pero hindi po yan para sa kanila. Amen? Amen? Gusto rin yan ng mga hindi sumusunod sa Panginoon. Gusto rin ng mga hindi kumikilala. Amen? Gusto rin ng mga hindi nagmamahal. Pero hindi po yan para sa kanila. Siguro sabi nila, yung verse na ang ganda. Sabi ng verse, wag daw tayong mag-alala. Kasi matatapos din ito, magiging maayos din ang lahat. Pero malinaw na sinabi ni Pablo, para lang yan sa tunay na Kristiyano. It is for those who love and are called. Kaya gustong linawin ngayon ni Pablo, at gawin din po nating malinaw, kung hindi po tayo sumusunod sa Diyos,
Kung hindi po tayo sumusunod, hindi po tayo nagpapasakop sa ating Panginoon, hindi, pwedeng i-claim mo, pero false assurance po ang matatanggap mo. Especially, look at me, kung yung mga negative things at yung mga bad things sa buhay mo ay dahil sa kasalanan mo. Amen? Say amen. Bakit? Kasi ang sin po has a cost. Ba't ko sinabing ganun? Ba't ko sinabing para lang ito sa mga tunay na Kristiyano? Kasi baka yung bad things na nangyayari sa buhay ko ay dahil sa kasalanan ko. Ang kasalanan, may resulta. Ang kasalanan, may, may bayad. Tama? May resulta yan. May kapalit yan. Tama? Kaya mag-iisip ka eh. Pag ginawa ko pa tong bagay na to, anong kapalit nun? Ako na lang. Pag nagsinungaling ako, anong kapalit nun? Pag nakipag-sex ako sa hindi ko asawa, anong kapalit nun? Sa akin. Kapag nag-backslide ako, iniwan ko yung calling ko, anong kapalit nun? Pag may ginawa akong mali, anong kapalit nun? Amen? Sin has a cost. Kaya bago mo gawin ng isang bagay, mag-iisip ka muna eh. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, all things work together for good. No! May mga bad things na dahil sa mali nating gawa. Kaya sabi ni Pablo, hindi para sa kanila yan. Hindi sila sumusunod, hindi sila nagsasubmit sa Diyos, hindi sila nagmamahal sa Panginoon. That's not for them. Do you agree? Say amen. Say amen. Kaya ang tanong natin ngayon, is ibalik tayo ulit ni Pablo dun sa realization, totoo ba akong na kay Kristo? Diba? Totoo ba na kilala ko si Kristo? Amen? Pinananahan ba ako ng banal na Espiritu Santo? Anak ba talaga ako ng Diyos? Na born again ba talaga ako? Totoo ba ako nagmamahal sa Panginoon? Kasi we cannot just quote the part of the verse. Tingnan mo yung part ng verse. Hindi mo pwedeng i-quote lang ito eh. Next verse, next slide. Hindi mo pwedeng i-quote lang, and we know that in all things God works for the good. Hindi. Kasi sabi ni Pablo, of those who love Him, who had been called. Hindi mo pwedeng i-erase yun eh. Kaya malinaw, para lang ito sa mga nagmamahal, tinawag at pinili ng Panginoon. Say amen. Say amen. Say amen. Romans 8:28 is a promise for all believers. Amen? Kaya kung may mga bad things na nangyari sa buhay natin, dahil sa mga maling desisyon natin sa buhay, di tayo nag-isip bago gumawa ng sin. Huwag niyo i-apply sa buhay niyo yan. Hindi yan para sa inyo. Say amen. Buti kung ikaw lang naapektuhan ng kasalanan mo eh. Ang siste, pag nagkakamali tayo, dahil costly ang kasalanan, hindi lang naman tayo nasasaktan sa kasalanan eh. Nasasaktan din yung magulang natin, yung mga taong malapit sa atin. Akala natin tayo lang yung nawasak, tayo lang nasaktan. Hindi. Nasaktan din natin yung magulang natin. Nasaktan natin yung mga tao sa paligid. Pati sila, nawalan sila ng amor. Pati sila, nawalan sila ng gana. Pati sila, baksak yung pag-asa nila. Dahil sa kasalanan natin. Amen? Anong ginagawa ng Panginoon pag nagkakamali tayo? Dinidisiplina tayo ni Lord. And this verse doesn't apply to us. Tama? Say amen. Say amen. Kaya this is for real believers. This is for those who really living for Christ. This is not for those who claim to believe in God. Amen? Kiniklaim mo, naniniwala ka sa Panginoon, pero nagpapatuloy sa kasalanan, hindi para sa iyo to. Kiniklaim mo, naniniwala ka sa Panginoon, pero hindi ka kumikilala. Pero hindi ka nagpapasakop. Hindi ka hindi ka nagbabago. Hindi ka nagpapabago sa Panginoon. Hindi ka kumikilala na siya bilang Panginoon tagapagligtas. Don't claim this. Say amen. It is for those who love Him and have been called according to His purpose. Say amen. Say amen.
May picture ka ba ni Joni? Yan, si Joni Tada. You know, at Joni po is an inspirational speaker. He is an author, singer. Pero dahil na-aksidente po siya during diving, okay, na-paralyze po siya ng 40 years. At 40 years po naka-wheelchair si Joni. Ilang taon? 40. Alam mo, may nagtanong sa kanya. Sabi sa kanya, Joni, why do bad things happen to good people? Yun ang tanong sa kanya. Kasi siguro, ang tingin ng mga tao sa paligid niya, mabait ka naman, Joni. Na-inspire kami sa buhay mo. Pero bakit pinayagan ni Lord mangyari yung pangit sa mabuting taong kagaya mo? Sabi ni Joni, listen, tingin sa akin. Sabi ni Joni, mali ka ng tanong. Mali ka ng tanong. Dapat ganito ang tanong mo. Why do good things happen to good people? Yun dapat ang question. Hindi question, bakit nangyayari yung masama sa mabuti? Hindi. Sabi ni Joni, hindi. Ang tanong ngayon, bakit nangyayari yung mabuti dun sa masasama? Sabi ni Joni, huwag niyo akong tingnan na perpekto. I was once bad. Kagaya din ako ng mga bad people na sinasabi ng Biblia. Pero yung question na bakit yung mabubuting bagay ay nangyayari sa masasamang tao, yun dapat ang question. Tama? Bakit sa kabila ng kasalanan ko? Bakit sa kabila ng pagkukulang ko? Bakit sa kabila nung shortcoming ko? Bakit good things pa rin yung nangyayari sa akin? Tama? Amen? Say amen. Kaya hindi question why God allows suffering eh. Dapat iba na yung tanungan natin. Ano sabi ni Joni? Sabi niya, you know, God allows what He hates to accomplish what He loves. Sabi ni Joni, you know what God loves? Sabi niya, anong mahal ng Panginoon? Ang gusto ng Diyos, God loves for people to enter relationship with Him and become more like Him. Kaya biruin mo, 40 years naka-wheelchair yung babae na yan. Pero yung buhay niya, yung ministry po niya, nag-impact ng maraming buhay. Say amen. Amen. Amen? Tama? Say amen. Ano ulit? And we know, God causes all things work together for good. Amen? Ano yung pang-apat? To those who love and called. Tama? Panglima. Last na samahan ako ng banda. Yung panglima, according to His purpose. Say amen. Ang linaw. Sabi ng Romans 8:28, all things work together for good. Pero hindi lang doon tinapos ni Pablo. May kasunod, according to His purpose. Ibig sabihin, look at me, church. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, may purpose. Next slide. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, may layunin. Walang bagay sa buhay natin na random lang, aksidente lang, uy, tsamba lang, walang ganyan. May layunin ng lahat ng bagay. May purpose ang Diyos. Minsan, dito tayo nahihirapan sa part na yan eh. Kasi gusto natin, church, ang mangyari sa buhay natin ay yung plano natin. Amen? Lord, ito kasi yung gusto ko. Lord, ito yung timeline ko. Lord, ito yung gusto kong direksyon eh. Ito. Diba? Pero hindi, next slide, hindi umiikot ang Diyos sa plano natin. Tayo ang inaanyayahan niyang pumasok sa plano niya.
Amen? Alam niyo po, nung nag-aaral kami sa Bible School, habang nag-aaral po kami about sovereign will of God, I cannot forget this teaching. Sobra po akong na-amazed. At sobra po akong na-assured na walang nangyayari sa buhay ko na hindi po plano ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Tinuro po ng professor namin, may sovereign will ng God. Pagka sinabing sovereign will ng Diyos, yan po yung kabuuan, kalooban ng Panginoon. Hindi mo mapipigil yon kasi sovereign will yun eh. Amen? Hindi mo mapipigil yan. Pero meron ding tinatawag na bulay. Sabihin nyo nga, bulay. Pakipakita. Bulay. One more. Bulay. Ang bulay po is God's fixed intentional plan. Something He has already decided to happen. So pag sinabi nating bulay, specific na plano po yan. Specific po yan na blueprint doon sa loob ng sovereign will na yun. Example, meant ka talaga magpastor, Neil. Kahit tumakas ka, Neil, dadalhin ka pa rin ni Lord sa pagpapastor. Totoo yun. Kung may calling ka talaga, kahit anong takbo mo, kahit anong mangyari sa buhay mo, dadalhin ka ng Panginoon doon. Kasi nasa loob ka ng bulay ng God. Ibig sabihin, kahit ano pang planuhin ni Neil sa buhay niya, walang mas hihigit pa sa plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Amen? Kasi yung bulay ni Lord, detalyadong plano yan. Hindi lang yung basta-basta ideya po niya. Pagka sinabing God's bulay, ito po ay planong siguradong matutupad. Kasi parte yan ng master plan. Kaya kapag nasa loob ka ng bulay ng God, okay, walang bagay sa buhay mo na aksidente. Lahat yon kasama sa plano ng Diyos. Kaya sigurado po na ang plano ng Diyos ay magtatagumpay. Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi sa simula pa lang, siya na ang may plano eh. Sa simula pa lang, siya na yung nagplano. Bago pa tayo sinilang, alam na ni Lord yung mangyayari. At sa dulo, siya rin po ang magtatapos niyan. At siya rin po ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Kaya habang nabubuhay tayo ngayon, sinong tumatawag sa atin? Ang Diyos. Sino ang patuloy na nag-aayos ng ating buhay? Si Lord. Amen? Ang ginagawa ni Lord, tinatawag tayo paulit-ulit. Ang ginagawa ng Panginoon, inaayos tayo paulit-ulit para maging tama tayo sa Kanya. Kaya sa madaling salita, ang Diyos ang may hawak ng simula at wakas. Amen? Siya ang may hawak. Pulay. Amen? Kaya kung mananatili tayo sa Panginoon, kung patuloy tayong magmamahal sa Diyos, sigurado mararating natin yung finish line. Kasi hindi papalya ang plano ng Diyos. Do you agree? Ang purpose ng Diyos ay hindi para gawing madali ang buhay mo, kundi para baguhin ang buhay mo. Tama? Minsan, papayagan ni Lord ang sakit. Minsan, papayagan niya yung delay. Minsan, papayagan niya yung pagkawala. Hindi dahil masama siyang Diyos, hindi po. Pero dahil may ginagawa siya sa loob natin. Parang ginto. Yung ginto, para maging pure, kailangan dumaan sa apoy. Kung magsasalita yung gold, sasabihin niya, habang dumadaan siya sa apoy, aray ko, ang sakit naman, ayoko na niya, aray. Sasabihin siguro nung ginto. Pero sasabihin ng goldsmith, di pa tapos. May ginagawa pa ako. Amen? Ganon ang Diyos natin sa ating buhay. Hindi pa tapos ang proseso. Tama? At may ginagawa pa siya. Ano ang ultimate purpose ng Diyos?
Hindi lang para gawing okay ka, hindi lang para gawing blessed ka. Ang ultimate purpose ng Panginoon sa lahat ng ito, lahat ng good and bad things na nangyayari sa buhay natin, ang ultimate purpose ni Lord, maging kamukha natin si Kristo. Yun lang. Hanggat hindi pa tayo nagiging kamukha ni Kristo, hindi titigil si Lord. Amen? Say amen. Romans 8:28, and we know that all things, that God works all things together for good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Tatayo po tayo lahat. May natutunan po kayo? Amen. Thank you, Lord. And we will sing this song. Let's allow the Holy Spirit to just guide us. Hallelujah. Let's all close our eyes.